Good morning, everyone. Once again, this is Pastor Yvonne, and welcome to the Daily Loads of Blessings. Today's meditation is taken from the book of Psalms, chapter 100, verses 1 to 5. So, join me in reading the passage from the Bible. Psalms 100, verses 1 to 5. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Sa umagang ito, mga minamahal, ay nais ko po munang kalimutan muna natin kung ano ang mga nangyayari sa sanlibutan, ano ang ating mga nababalitaan, ang pagdami at lobon ng numero ng mga tinamaan ng COVID-19. And so, alam na natin na ang mga bagay na ito ay nangyayari according to the scripture. Kung ikaw ay anak ng Diyos, alam natin na ito ay mangyayari at hindi natin ito maaaring maiwasan, at tayo na mga anak ng Diyos ay nakakaranas din ng ganitong mga paghihirap. At pero alam natin na kahit ito ay nangyari man, katulad ng isang baha na dumating sa ating bayan. Dumating man ang baha, dumating man ang bagyo, lumindol man, pero itong lahat ay tumitigil din. Bumabaha ng mataas, pero ito ay tumitigil din. Ang ibig sabihin, dumarating mga ito because it has been predicted in the scripture and maybe it will get worse. Hindi natin alam. Pero ang sigurado dito, habang nandito pa tayo na mga anak ng Diyos sa sanlibutan, alam natin na kahit mangyari man itong mga bagay na nararanasan natin ngayon, pero matatapos din sapagkat mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Ngayon, nais ko pong mag-share at i-focus ang ating atensyon sa pasasalamat sa Diyos sa kabila ng mga nangyayari sa ating buhay. Meron pa ba tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon? Kung papansinin natin ang mga nangyayari, kahapon lang nasa meeting ako with other pastors from the Aklan Ministerial movement. And then we have been sharing together while we are waiting for some others to arrive in the meeting. At nag-share kami kung ano ang mga pagpapalang natanggap namin during these times of trials na nangyari. So, meron pa lang mga pagpapala. At nakakagulat isipin na ang pagpapala ng Diyos sa mga panahong ito ay hindi lang basta-basta. Hindi, ang iba nga ay, sabi ng isang pastor, meron siyang kapitbahay. I believe member niya, halos makabili na ng bagong motor dahil sa mga pagpapalang natanggap niya. At itong pastor na nag-share siya kung paano sila pinagpala ng Panginoon sa bagong negosyo. Nagbenta ng pakwan ang kanyang asawa at nag-click ang kanyang negosyo at kumikita sila sa ngayon. And also I shared from my experience na sabi ko sa kanila during the heights of the global pandemic, ay inisip ko na, naku, paano kaya ang sitwasyon namin dahil kung iisipin, napakarami namin sa bahay at 17 na tao ang dapat naming asikasuhin. At sabi ko, paano kami mabuhay nito kung mayroong lockdown? Pero napatunayan ko na wala mang isang araw sa buhay namin, simula nang nag-ECQ hanggang ngayon,
na hindi kami pinagpala ng ating Panginoon. That is a true testimony na naramdaman ko na ang pagiging tatay ng Diyos sa buhay namin. There was no single day that the Lord has not provided for our needs. God is so faithful. Kaya meron tayong ipagpapasalamat sa Diyos. Kasi sa mga panahong ito, patutunayan niya ang kanyang pagka-Diyos sa atin. So, sa Psalms chapter 100, ang sabi dito, "Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs." Itong mga passage na ito ay nag-i-encourage sa mga tao ng Diyos sa Israel. And so tayo, sa panahon natin ngayon, mga mananampalataya kay Kristo, tayo din ay related sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. And so we are encouraged to shout for joy, to worship the Lord with gladness. Actually, the whole chapter of the book of Psalms 100 ay isang declaration ng kabutihan ng ating Panginoon. Beginning from verse 1 and 2 hanggang 3. And then sa verse 4, ang sabi dito, "Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name." So tanungin natin, meron ba tayong dapat ipagpupuri at ipagpapasalamat sa Diyos? Kung titingnan ko sa buhay ko bilang isang anak ng Diyos, meron tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kasi ngayon ay pinatutunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa atin. Well, makikita mo nga sa YouTube, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ang mga isda ay nagsisilabasan lang sa dagat at hinuhuli ng mga tao na hindi na nila nilalambat. Sabi ko, isang bagay ito na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Kasi meron siyang provision kahit hindi na tayo pumalaot, meron palang provision ang Lord. And this is kind of a miracle happening around the world sa kabila ng kahirapan ng mundo, ng pandemic. Pero nagpo-provide ang Panginoon sa mga tao. Yung pag-provide ng amelioration, although nagkakaroon lang ng confusion, nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa mga personal na mga hangarin ng isang tao, ng isang politika. Pero nakikita ko na maganda ang provision ng ating Panginoon sa mga tao, higit sa lahat sa mga anak ng Diyos. And I prove it myself na ang Panginoon ay nagpo-provide at nagbe-bless. And so I have the reason to celebrate God, to worship God. So alam mo, kung ikaw ay anak ng Diyos, dumating man ang kahirapan, dumating man ang challenges sa buhay, meron kang dahilan upang ipagpasalamat sa Diyos. Meron kang dahilan na purihin ang Diyos. Now, tingnan natin ang dahilan ni King David sa passage na ito kung bakit niya ini-encourage ang mga tao na sambahin, purihin ang Diyos. Ang sabi niya dito sa verse 3, "Know that the Lord is God." So, dapat nating kilalanin ang Diyos, ang sabi niya. Sino ba siya? At sino tayo sa Kanya? Well, ang nakikita ko dito, kung bakit siya nagtuwang-tuwa, o kung bakit si King David ay nag-i-encourage sa lahat ng tao, sa buong mundo, na purihin ang Diyos, pasalamatan ng Diyos, nagpapakilala ito ng dalawang bagay dito sa the whole passage of the book of Psalms chapter 100. Dalawang bagay ang nakikita ko. Una, ang ating relasyon, ang ating espesyal na relasyon sa ating Diyos. Kung bakit tayo dapat magpasalamat sa Panginoon. Ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating nararanasan sa panahon ngayon, ay huwag nating kalimutan ang ating kaugnayan sa Diyos. Kung sino tayo sa Diyos. Sino ka ba sa Panginoon? At bakit ka dapat
magpasalamat at bakit ka dapat magpuri sa Diyos. Now, tingnan natin dito ang sinabi, know that the Lord is God. It is He who made us. It is He who made us and we are His. Sabi dito, we are His people and the sheep of His pasture. Nagpapakilala dito na tayo ay merong isang espesyal na relasyon sa ating Panginoon. Espesyal na ugnayan sa Diyos. Napakasarap isipin, mga kapatid, na tayo, ang sabi dito, tayo ay nilalang niya. God made us. It is He who made us. Hindi tayo ang lumikha sa Diyos. Ang sabi kasi ng iba ay, ang Diyos daw ay katang-isip lang. Merong naniniwala na, lalo ang mga atheist, hindi sila naniniwala na merong Diyos. At ang sabi nila na ang Diyos ay katang-isip lang. And so, dito sa banal na kasulatan, sinabi, it is He who made us. You know, the understanding of our relationship to God as being our Creator is so wonderful. Na iniisip mo na ikaw ay galing sa Diyos na manlilikha, na lumikha ng langit at lupa. And the way God created you is so special na dapat nating ipagpasalamat. At ang pagiging espesyal natin ay, kung espesyal ang sinasabi natin ay hindi ito ordinaryong relasyon lang. And so God has relationship to all His creation. Meron siyang ugnayan sa kanyang mga nilalang, no? At nilalang niya ang langit at lupa bilang siya ay isang creator. Nilalang niya ang mga bagay sa kalangitan, ang mga bituin, ang mga buwan, ang buwan at ang mga planeta. Meron siyang relasyon. At nilalang niya tayo, nilalang niya ang mga hayop, meron siyang relasyon sa kanyang mga nilalang. Pero nang nilalang niya ang tao, hindi basta-bastang relasyon ang ibinigay niya sa atin. Ito ay isang espesyal na relasyon na dapat nating ipagpasalamat. Na kahit ano man ang ating sitwasyon, alalahanin natin ang ating ugnayan sa Diyos. And you know what? Kung meron tayong relasyon sa Diyos, parang pangit mang sabihin na meron tayong ipagmamayabang. Meron tayong ipagmamalaki dahil meron tayong relasyon sa isang person na makapangyarihan sa lahat. Meron tayong relasyon sa manlilikha. Ito ay nakapagbibigay sa atin ng malaking confidence dahil sa relasyong ito. Now, unless, ang sabi dito sa verse 3, know that the Lord is God. Unless na makilala natin siya, hindi natin may enjoy ang ating buhay bilang isang anak ng Diyos. So, dapat nating kilalanin ang Diyos na ating karelasyon. Sino ba siya? Tayo na mga anak ng Diyos, alaman natin ito sa hindi. Siya bilang ating Ama ay inaako niya tayo. No? Na tayo'y Kanya. Ang sabi niya dito, it is He who made us. King David knew and understand na siya ay merong espesyal na relasyon sa Diyos at siya ay nilalang ng Diyos. Hindi niya nilalang ang Diyos sa kanyang isipan kung hindi siya ay nilalang ng Diyos. At kung bakit siya nasa ganong kalagayan, posisyon, ay dahil sa Diyos na lumalang sa kanya. So ikaw, ano man ang iyong success, dapat mong ipagpasalamat dahil ang Diyos ang lumalang sa iyo. Now ngayon, maaring nakakaranas ka ng isang kahirapan sa buhay. Kapatid, wag mong isipin na katapusan na ng mundo. Or else kahit nga sabihin natin na ngayon, mamaya, bukas, katapusan na ng mundo. Anong problema natin? Dahil ang Diyos naman ang lumalang sa atin. Siya ang merong kapangyarihan sa atin. At yun ang dapat nating ipagpasalamat. Ngayon, ano pang sabi dito?
It is He who made us and we are His. Nako, ang sarap nitong damhin na tayo ay sa Diyos. Tayo ay kanyang, kung baga sa mga property, we are God's property. Tayo ay property ng Diyos. Tayo ay bahagi ng Diyos. Tayo ay kayamanan ng Diyos. At kung tayo ay kayamanan ng Diyos, mahalaga tayo sa ating Panginoon. Kung tayong mga tao ay pinahahalagahan natin ang ating kayamanan, itinatago natin, ang mga alahas natin ay binibigyan natin ng halaga, pinupunasan natin, tayo ay pagmamay-ari ng Diyos at mahalaga tayo sa Kanya. Ano man ang kalagayan natin ngayon, nararanasan natin ngayon, huwag nating isipin na wala tayong halaga sa Diyos. Tayo ay pagmamay-ari ng Diyos. Nilalang tayo ng Diyos at tayo ay Kanyang pagmamay-ari. And we are His people, the sheep of His pasture. Tayo ay Kanyang tayo ay Kanyang bayan. Parang ipinapakita dito na ang Diyos ang leader natin at tayo ay Kanyang constituent. Tayo ay bayan ng Diyos. At kung ang Diyos ang ating leader, siya ang ating presidente kung sa Pilipinas man, siya ang ating hari kung sa ibang bansa, mga monarch, napakagandang isipin na ang Diyos ang ating nag-govern sa atin. Papalakad ng gobyerno, ng spiritual na buhay natin. And so, we are His people and the sheep of His pasture. Ito naman, yung the sheep of His pasture, ito yung parang isang larawan na tayo ay inaalagaan ng Diyos. Tayo ay mga tupa ng Diyos na inaalagaan niya, pinapakain niya, at pinapasilong niya kung mainit. Kung nauuhaw ang tupa, ang gawain ng nagpapastol ay pinapainom ang kanyang inaalagaan. Kung nagugutom, dinadala niya sa mga makakapal na damo upang pakainin. Kung may sugat ang alaga ng isang pastol, ang isang totoong pastol ay kanyang ginagamot. So, ito yung ating relasyon sa Diyos na dapat nating ipagpasalamat. Na kahit anuman ang kalagayan natin ngayon, ay alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil meron tayong espesyal na relasyon. Ang una, nilalang tayo ng Diyos. Ang pangalawa, ang sabi dito, ay tayo ay pagmamay-ari ng Diyos. Nilalang niya tayo, tapos hindi niya tayo itinapon lang kung saan at pinabayaan. Meron kasing ugaling ganun, ginawa niya tapos pinabayaan na, wala na siyang pakialam. Pero ang Diyos, ginawa niya tayo, pero may pakialam siya sa atin. At inako niya tayo na tayo'y Kanya. We are His. We are His property. Bahagi tayo ng buhay ng Diyos. At kung tayo ay sa Diyos, naku, napakasarap isipin niyon na tayo ay kabahagi ng Diyos. And we are His people. Parang tayo ay sa isang gobyerno na nililid ng ating Panginoon, ng ating hari or ating presidente or ang ating prime minister, kung ano man ang pagkatawag sa isang government structure. Tayo ay bayan ng Diyos. At ang huli, tayo ay kawan ng Diyos. We are the sheep of His pasture. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Inaalagaan tayo ng Diyos. So ito ang magandang isipin natin kahit sa mga panahong ito. Yung ating espesyal na relasyon sa Diyos. Kung iniisip mo, nasa mind mo, nasa heart mo, na ikaw ay may espesyal na relasyon sa Diyos, nako, confident ka na sa buhay mo. Kaya pala, pinoprovide ni Lord ang ating mga pangangailangan kahit sa mga panahong ito. Kaya pala pinapalakas ni Lord ang ating mga immune system dahil meron tayong espesyal na relasyon sa Kanya. Kaya napakasarap ang ating connection sa ating Panginoon na ito ang dapat nating ipagpapasalamat.
Ngayon yung una, yung ating espesyal na relasyon sa Panginoon, ang nakita natin dito sa passage na ito. And then, I have something na nakita rin sa verse 5, kung ano ang dahilan ng pagpapasalamat ni Haring David sa Diyos at pagpupuri niya sa ating Panginoon. Ang sabi dito sa verse, beginning from verse 4 and then verse 5, sabi niya, enter his gate with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Pagpapasalamat talaga ito, declaration ng kabutihan ng Diyos. Ang sabi dito, verse 5, ito yung reason. Yung una, yung reason dahil sa ating isang espesyal na relasyon sa Diyos. Pero ito sa verse 5, sabi niya, for the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Wow, ano naman ito? Ito yung isang karakter ng Diyos na dapat nating makita at ipagpasalamat. Una, kay King David, ito sa chapter 100, kung bakit siya dapat magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kasi nga sa kanyang espesyal na ugnayan sa Diyos, na relasyon sa Diyos. Ngayon, dito sa verse 5, dahil sa nature ng Diyos mismo, sa Diyos na nakilala niya kung sino ang Diyos, at meron siyang espesyal na relasyon sa Diyos, at ang ugali ng Diyos. Ngayon, tingnan natin ang ilang nature ng Diyos, kung ano siya, para kay King David. And of course, ito rin para sa atin. Sabi niya dito, for the Lord is good, and his love, okay, the Lord is good, and his love endures forever. Itong goodness ng God, itong love ng God ay hindi tumitigil. At hindi siya tumitigil because sabi dito, his faithfulness continues to all generation. Hindi tumitigil yung love at hindi tumitigil yung kabutihan ng Diyos dahil nga sabi dito, because of his faithfulness, yung katapatan niya. Katapatan niya sa kanyang mga pangako. Ano ba ang mga pangako ng Diyos? Siguro magandang balik-balikan natin ang mga pangako ng Diyos. Pangako niya ang buhay na walang hanggan sa kanyang bayan, ang Israel. Pangako niyang pagpapala sa Israel na bibigyan sila ng lupa at sila ay mananahan sa kasaganaan. Pangako ng Diyos na pararamihin niya ang kanyang bayan. Pangako ng Diyos na pagagalingin niya ang kanyang bayan. Pangako ng Diyos, napakarami ang pangako ng Diyos. And whatever the promises of God for His people, Israel. And since we are spiritual Israelites because of our faith in the Lord Jesus Christ, sa atin din, may pangako din sa atin ang ating Panginoon. And so, anong sabi dito? For the Lord is good, and His love. Dalawang karakter na mahalagang matutunan natin dito na ipinagpapasalamat ni King David. The goodness of God and the love of God. Yung kabutihan ng Diyos. Kahit na tayo ay, tingnan mo ang kabutihan ng Diyos sa Israel. Kahit na sobrang pasaway ng kanyang bayan, kahit na kinalimutan na siya ng kanyang bayan, kahit na ipinagpalit na siya ng kanyang minamahal na bayan, ay mabuti pa rin ang Diyos sa kanila. Hindi hinayaan ng Diyos na totally ma-annihilate sila, mawala sila sa mundong ito dahil may pangako ang Diyos na pararamihin sila at pagpapalain sila. Kaya dahil sa pangako ng Diyos at dahil siya'y tapat sa kanyang pangako, sumusunod ang kabutihan sa mga anak ng Diyos. Kaya kahit paminsan tayo ay nagkakasala, kahit paminsan tayo ay pasaway, dahil ang Diyos nating Ama ay tapat sa kanyang pangako at dahil siya'y mabuti, He is good. Salamat sa Diyos na mabuti ang Diyos na ating kinikilala. If not, ano mangyayari sa atin? Mabuti ang Diyos at mapagmahal ang Diyos. At ang kanyang kabutihan at ang kanyang pagmamahal ay hindi tumigil
noong nakatawid na ang mga Israelita or nakatakas na ang mga Israelita sa Egypt. Pasaway pa rin ang mga Israelita kahit na alam na nila na pinatakas na sila ng Panginoon. At kahit noong nakatawid na sila sa dagat na pula at tumira sila sa Mount Sinai sa baba, ay pasaway pa rin sila. Pero hindi pa rin kinalimutan ng Diyos ang kanyang pangako at ang kanyang pag-ibig. At dinala pa rin sila sa lupang pangako. Kasi bakit? Bakit gagawin ng Diyos yun? Bakit gagawin ng Diyos na ibibigay sa kanila ang pagkain na mana, kahit na pasaway sila, pinakain sila ng Diyos ng mana. In-enjoy nila ang mga pugo, yung karne ng ibon para makain nila. In-enjoy nila ang tubig sa gitna ng disyerto. At sinamahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang ulap, haliging ulap na sa umaga ay habang naglalakad sila ay hindi sila maiinitan. At in-enjoy din nila ang sa gabi na kahit naglalakad sila, pwede silang maglakad, pero merong pillar of fire by night na sumusunod sa kanila. That is God's provisions para sa kanyang mga minamahal. Bakit gagawin ng Diyos yan? Kahit sa kabila ng kanilang mga pagsalansang. Because God is good and God is loving. At gagawin niya pa rin ang kanyang pangako because He is faithful. And so, naalala ito ni King David. Sabi niya, ang sarap na maging anak ng Diyos. Ang sarap na maging karelasyon ng Diyos. Kasi napaka-espesyal tayo sa Diyos. Kung tayo ay mayroong relasyon sa Diyos, matatanggap natin ang kanyang mga pangako. At ang kanyang mga pangako ay hindi titigil. At ito'y mararanasan natin. Hindi tumigil ang kanyang pangako kay David, kay Abraham una, and then hindi tumigil hanggang kay David, hindi tumigil sa mga anak ni David, hindi tumigil kay Jacob, ipinasa kay Abraham, pinasa kay Isaac, and then Jacob. Hindi tumigil hanggang sa mga henerasyon na dumating. Ngayon, kung mabuti ang Diyos, kay Abraham, binigyan sila ng anak kahit hindi na mga anak si Sarah. Kung mabuti ang Diyos sa nanay ni Samuel, kung mabuti ang Diyos sa mga unang tao na sumampalataya sa Kanya at pinagpala ng Diyos sila, magiging mabuti rin ang Diyos sa buhay mo. At pagpapalain Kanya. Pagpapalain niya ako. That's what I declare. Pagpapalain niya ako. At kung mabuti ang Diyos sa buhay mo, magiging mabuti ang Diyos sa buhay ng mga anak mo. Mabuti ang Diyos sa buhay ko, I believe in my heart and I declare that God will not stop His goodness and His love because of His faithfulness. He will be good to my children and my children's children. At gagawin niya rin yun sa iyo, mga kapatid. Gagawin niya sa atin kasi pangako niya. Dapat lang, sabi dito, know that the Lord, He is God. Kilalanin natin siya, ipagpasalamat natin siya, ipagdiwang natin siya sa kahit anumang kalagayan natin. Huwag tayong sobrang magreklamo sa mga bagay na nararanasan kahit mahirap. Subukan mo lang na huwag magreklamo sa mga kahirapan mo. At purihin ng Diyos, pasalamatan siya. At patutunayan niya ang kanyang pangako sa iyo at sa akin. So nawa na-enjoy po natin ang time na ito ng ating meditation. As I close, I would like to pray. I would like to pray for you. At kung nais mo na maranasan ng Panginoon ay samahan mo ako sa panalangin. I will be praying. Let us pray. Our great and gracious Father, I thank you so much, Lord, for this opportunity to share your word. Thank you so much, O God, na
binigyan mo kami ng kaalaman tungkol sa aming napakagandang relationship sa inyo. Salamat, Panginoon, na dapat naming ipagdiwang na kami ay related sa iyo, kami ay may connection sa iyo, and that is a very special relationship. Being you as our creator, you have created us, you being our shepherd, inaalagaan mo kami, Panginoon, at kami ay iyong bayan, at kami ay iyong pagmamay-ari. Salamat, Panginoon, sa espesyal na relationship na yan. At maraming salamat na kinikilala ka namin dahil sa iyong kabutihan at pagmamahal. At ang iyong kabutihan at pagmamahal ay hindi matatapos sapagkat ikay tapat sa iyong mga pangako. Pagpapalain niyo po kami, pagpapalain niyo po ang aming mga anak at ang anak ng aming mga anak. Dahil ikaw po ay tapat sa amin. Salamat sa mga pangakong ito. At nawa madama ito ng mga kapatid ko sa Panginoon, mga nagduda, at ang mga hindi pa tumanggap sa iyo, Panginoon, na maaring nakikinig ngayon. Salamat na matanggap ka nila sa kanilang puso at maranasan din nila ang iyong kabutihan. Pagpalain niyo po ang buong araw namin ngayon at pinupuri ka namin sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at sa susunod muli na ating pagkikita at pagsalo sa mga pagpapala ng Diyos galing sa kanyang mga salita. God bless you.